Ang pagpapatuloy. Sa salpukan ng ito ng dalawang ito ay dito na din nagtanong itong si Junhyokyu sa ating bida kung sino ito. Ang ating bida naman sa nabanggit ng regressor ay talagang nagtataka ito, habang itong skill naman ng ating bida ay tuloy din sa pangangunig dahil sa pagkapuno nito ng di maipaliwanag na nararamdaman. Sa paggawa na naman ng distansya ng dalawang ito ay talagang tuloy ang pagtitig ng ating bida sa pagmumukha ni Junghyuk, dahil sa pagkakaroon nito ng buhay. Nasasabi pa nga dito ng ating bida na dahil ba daw kaya sa sinabi niya kaya ito bumalik sa sarili, tinanong pa nga niya ang kanyang sarili kung ganoon lang ba daw talaga iyon kadali at kung posible talaga iyon. Magtatanong pa nga sana ang regressor sa ating bida kung sino itong ngunit natunugan na iyon ng Cinema Master na nakawala sa kanya ang regressor. Kaya naman dito gamit ang kapangyarihan ng Cinema Master ay pinalakas nito ang kanyang control sa regressor. Napahawak na lamang nga dito ang regressor sa kanyang mukha dahil sa di na naman nito maintindihang nararamdaman. Ilang sandali pa ay talagang nabalot na naman ang regressor ang mas pinalakas na aura mula sa Cinema Master. Kasunod noon ang pagtingin na nito sa ating bida na parang galit na galit dito, pinagpawisan na lamang doon ang ating bida at nasabing-sabi na nga daw niya na hindi talaga iyon magiging ganoon kadali. At dito nga ay makikita ang napakabilis na pagkilos ni Junhyokyu patungo sa ating bida. Sinabi na nga din ng system na ang blue weapon aura ni Junhyokyu ay lumalakas. Ang pagsugod nga na iyon ni Junhyokyu ay matagumpay namang nasangga ng ating bida kahit nahihirapan, habang nangyayari nga iyon ay nasasabi ng ating bida na hindi nga daw patas na nilalabanan niya ang protagonist, at hindi nga daw siya makapaniwala na ang protagonist ay lumakas ng ganoon sa loob lamang ng maikling panahon. Habang nagdidikdikan parent nga ang dalawang ito ay sinasabi ng ating bida sa regressor kung naaalala ba daw nito ang tanong ng ating bida na kung pwede niya itong suntukin ng isa. At sinabi pa nga daw ng regressor na pwede, sa isip ng ating bida habang pinapakita itong si Hilyong na ginagamit ang skill na interspecies, na si Junhyokyu nga daw ay magiging sobrang lakas kesa sa kanya sa hinaharap. Ilang sandali pa ay makikita na itong si Hilyong na sa sobrang paggamit ng kanyang interspecies skill, ay nagdurugo na naman ang ilong dahil sa tila may tinatawag na naman itong nilalang ngunit ito ay hindi pa kaya ng kasalukuyan niyang kapangyarihan. Hindi naman doon nagpa-distract si Kim Duk-jao at nagpatuloy sa pakikipagdikdikan sa regressor, habang sinasabi pa sa isip na kung ibibigay niya ang lahat sa laban na iyon, ay baka sakaling ma-overpower niya doon ang regressor kahit isang beses lang. Kasunod nga noon ay nag-apoy na ang espada ni Kim Duk-jao kasabay ng pag-anunsyo ng system, na sinasabing ang special property ng kanyang Unbreakable Faith ay nag-activate at ang ether affix nito ay napalitan ng apoy. Kasunod noon ay hinayla ni Kim Duk-jao ang kanyang espada na parang may hiniwa ito, at mula nga doon ay makikita ang paglabas ng napakalakas na apoy mula sa espada ni Kim Duk-jao na nagpahinto sa regressor sa sobrang init na naramdaman na nagmumula sa espada ng ating bida. Habang nagtatakip pa nga ng mukha ang regressor dahil sa apoy na umaagos sa lahat ng direction ay nanlaki ang mga mata nito sa hindi kapani-pani walang nakikita. Ginamit na pala ni Kim Duk-jao ang nakuganitong stigma mula sa God Naval Warfare na sword song na talaga namang nakilala agad ng regressor. Sa paggamit ng ating bida sa napakalakas na fire property ng espada nito kasabay ng stigmang sword song, ay makikita ang espada ng ating bida dito na habang nababalot ng naglalagablab na apoy ay yamakap na din dito ang kakaibang aura na kumukorteng nota. Sinabi ni Kim Duk-jao na ang stigma ni Naval Warfare God ay masasabing isang napakalakas na combat buff na umiiral sa kwento. Ang epekto nito ay iba-iba kaya wala nga daw makakapagsabi kung gaano kalakas ang madadagdag sa kanya sa paggamit niya nito, ngunit gagamitin niya pero nga daw iyon dahil sa kalagayan niya. Habang inaante nga ng ating bida ang tamang pagkakataon para ibigay sa regressor ang sword song ay maririnig nga ng ating bida dito ang paulit-ulit na mga tila bumubulong sa kanya na sinasabing, sa napakalawak na sakop ng yumuulang mga palaso kasama ang di mabilang na mga bala ng baril, kapag ito ay tumama sa lugar ng labanan ay magdudulot ito ng pinsala na katulad ng pagtama ng napakalakas na kidlat kasabay ng napakalakas na epo-epo. Kasunod noon ang anunsyo ng system na sinasabing ang mga tila bumubulong na salita na iniwan ni Naval Warfare God ay unti-unting bumabalot sa espada ng ating bida. Habang naririnig ni Kim Duk-jao ang bulong na iyon mula sa kanyang skill ay makikita ang palawak na sakop ng stigma na ito. Ilang sandali pa ay makikita ang pagkorte ng aura bilang isang palaso. Napakaraming palaso at bala ng baril ang nabubuo sa likuran ng ating bida,
na nagsanhi ng magtaasan pa nga ang mga bato sa paligid nito habang inaante ito na mapakawalan. Ilang saglit pa nga ay makikita na ang ating bida dito na tumingin na ng seryoso sa regressor na parang bibitawan na niya dito ang kanyang stigma. At kasunod nga noon ay makikita na nga natin ang tuluyan ng ang pagbitaw ni Kim Duk-ja sa kanyang skill na makikita namang mabilis na tinungo ang kunaroroonan ng regressor, sa lawak nga ng sakop at bilis ng mga palaso at bala ng baril mula sa itaas ay wala nang nagawa itong regressor kundi sanggay na lamang ito, ngunit tila nagkamali ang kalkula doon ng regressor, dahil sa bawat pagtama ng napakaraming palaso at bala ng baril sa kanyang katawan, at sa tigas at lakas ng skill ay makikita ang pagkasugat ng bahagi ng katawan ng regressor sa bawat tama ng mga palaso. Napapasigaw na nga lang dito ang regressor dahil wala itong magawa sa pinakawalang pag-atake na iyon ni Kim Duk-ja. Ang ating bida naman dito ay makikitang mabilis na tumungo sa kung saan habang naghihirap ang regressor sa mga palaso na sa bawat segundo ay tumatama sa kanya. Tinungo pala ni Kim Duk-ja ang kinaroroonan ng hangal na Cinema Master na agad din namang nakita ang ating bida. Napasigaw na lamang nga doon ang Cinema Master at sa pagsigaw niyang ito sa takot ay makikita na rin ang pawis nito sa kanyang mukha. Narinig naman agad iyon ni Jung Yok-yu kaya kahit sa bawat tama sa kanya ng palaso at natitigilan ito sa sakit ay pinilit pa rin itong ibigay ang lakat, dahil sa ang kumokontrol dito ay nasa panganib. Sa kagustuhan nga ng Cinema Master, habang itong si Jung Yok-yu ay nakikita ang napakabilis na paglapit ng ating bida sa kumokontrol sa kanya, ay gumamit itong si Jung Yok-yu ng kanyang skill na resuscitation na may antas na dalwa. Kasunod nga noon ang paglaho ni Jung Yok-yu sa kasalukuyan nitong pwesto at mabilis na matanggo ang Cinema Master para maprotektahan mula sa ating bida. Nagulat nga doon si Kim Duk-ja ngunit kahit ganoon pa man ay hindi doon nagpatinag ang ating bida at tinawag na si Hilyong, na tila yun na ang inaantay ng ating bida na tamang pagkakataon para kumilos ang bata. Pinakita naman agad dito ang batang si Hilyong na binubuhos na din ang buo nitong lakas para matawag ang halimaw na tila alanganin pa nitong makontrol, ngunit kahit ganoon pa man nga ay mula sa labas ng building ay makikita ang kulay green na aurang ito na mabilis na tinutungo ang rooftop ng building na kung saan nananahan ang Cinema Master. Ilang segundo pa nga ay makikita ang pagdamba ng napakalaking nilalang na ito sa shield ng rooftop at nagsanhi ng pagkabitak-bitik nito. Ramdam naman ang impact na iyon sa loob ng ikawalong palapag ng Cinema Dungeon. Sa lakas pa rin nga ng pagbulusok ng napakalaking halimaw na ito ay makikita na ang paglusot ng noo nito sa barrier. Mula doon ay nag-anunsyo ang system na sinasabing ang Grade 6 Monarch level insect nga daw na tinatawag na Titanothera ay nagpakita, at doon nga ay makikita ang tuluyang pagkabasag ng shield sa matagumpay na pagpasok ng Grade 6 Monarch species insect sa parteng likuran ng batang si Hilyong. Nag-alala nga doon ang Cinema Master habang si Jung Yok at Kim Duk-ja ay inaante ang susunod na magiging kilos ng Monarch species. Sa matagumpay na pagtawag na ito ni Hilyong sa naturang halimaw ay tinawag niya itong Titano habang tumatawa-tawa, kasabay ang makikitang pagkahilo nito sa lubos na paggamit ng kanyang mana. Kasunod noon ay makikita ang pagtuloy ng halimaw sa kanyang misyon na inatas sa kanya ng kanyang summoner, kitang-kita ang galit nito sa isang tao. Nang makampirma na ng ating bida ang target ng halimaw ay agad itong lumayo sa lugar. Sa planong pagpitik ng halimaw sa kanyang target ay makikita naman ang matagumpay na pagsangga ni Jung Yok-yu dito. Sa lakas pa nga ng puwersa ng napakalaking halimaw ay makikita ang bahagyang pagbaon ng paa ng lalaki sa sahig na tinatapakan nito. Sa banggaan nga ng banat na iyon ng halimaw at espada ng marupok na regressor ay rinig na rinig ang napakalakas na kalabog sa buong lugar. Habang binubuhos na nga dito ni Jung Yok-yu ang buo nitong lakas para maitulak ang halimaw ay makikita naman ang Cinema Master na namamangha sa lalaki, ngumiti pa nga ito dahil sa pagkakaligtas niya mula sa nakakatakot na surprisang atake na iyon. Ngunit habang nagdiriwang nga ito sa pagkakaligtas niya ay bigla na lamang nitong narinig ang pagsasalita ng isang individual na tinatanong kung ano ang tinatawa-tawa nito, at mula nga doon ay kumunat na naman ang mukha nito kasabay ang mabilis na paglingon sa kanyang likuran. Sa pagkakalingon nga niyang iyon ay nakita niya ang ating bida na tatagpasin na ang kanyang ulo sa napakalakas na pagswing nito ng kanyang espada. Tagaktak nga ang pawis ng Cinema Master doon, at dahil nasa bingit na ng kamatayan itong matanda ay ginamit agad nito ang kanyang skill na mind control sa ating bida sa pagbabaka sakaling iligtas siya nito, at dito nga ay makikita ang sabayan ng dalawang ito. Ang espada ni Kim Duk-ja at ang kulay green na aurang ito na makontrol ang isang tao ng may-ari ng aura sa oras na tumama ito sa target.
At dito nga ay makikita natin na mas naunang makapagpatama ng skill ang Cinema Master sa ating bida na makikitang talagang bumigat ang pakiramdam nito habang palapit sa Cinema Master, at ang kulay green na aura na galing sa Cinema Master ay tuluyan ng naging kulay itim sa matagumpay nitong pagkakasakop sa buong katawan ng ating bida. Humalaklak na lamang nga dito ang Cinema Master na proud sa kanyang napaklupit na skill na mind control. Ngunit habang ito ay nasa kaloob-looban ng kaisipan ng ating bida ay natigilan ang pagtawa nito dahil sa pagkapansin niya sa kakaibang bagay, at mula nga doon ay makikitang nabahala ang Cinema Master dahil mula sa loob ng isip ng ating bida ay wala itong ibang nakita kundi ang mga salitang 3 ways to survive the apocalypse. Kaya naman talagang pinagpawisan na naman itong Cinema Master dahil parang mula sa isip ng ating bida, ay meron pang isang pader na nakaharang na kailangan niyang malampasan para tuluyang masira ang kaisipan ng kanyang target na si Kim Duk-ja. At mula nga doon sa pag-activate ng personal skill ng ating bida na the fourth wall ay makikita naman natin ang unti-unting pagkaka-reject ng Cinema Master sa utak ng ating bida. Kasunod nga noon ay nakita na lamang ng Cinema Master ang ating bida na sobrang nakalapit na sa kanya at talagang pumihit na para itodo ang pagwas-iwas ng kanyang espada. Bago pa man nga lumipad ang ulo ng hangal na Cinema Master na ito, ay talagang pinagpalagay na nitong yon na ang katapusan niya at napatanong na lamang sa ating bida kung ito ay isang Panginoon. Kasunod nga noon ay makikita na natin itong hangal na Cinema Master na di pa rin makamove on sa kanyang nasaksihan, kasabay na pagtamal ng espada ng ating bida sa kanyang ulo na nagsanhi naman dito para unti-unti itong maglaho, at dito nga ay makikita ang tuluyang pagkawasak ng imahe ng Cinema Master sa gigil ng ating bida. Kasunod noon ang pagkagulat ng ating bida dahil sa mensaheng nabasa nito, sinabi ng system na siya ang kauna-unahang nakatalo sa Cinema Master at siya ay makakatanggap ng 9,000 coins dahil sa nagawa nito. At ang clear condition nga daw ay nagawa na at mula doon ay makakatanggap ang ating bida ng 4,000 coins bilang pabuya sa nagawa nito. Habang nagtataka pa nga si Kim Duk-ja dito dahil sa sigurado nga daw siya na nagamitan siya ng skill ng Cinema Master. Napatanong pa nga ito sa kanyang sarili kung dahil na naman sa kanyang skill na the fourth wall kaya siya ay maaya sa oras na iyon, inaasahan na nga daw niya na makikialam ang skill niyang iyon ngunit di niya akalain na pati ang skill ng Cinema Master ay kayang harangin ng skill niyang iyon. Kasabay nga ng pag-iisip niyang iyon ay agad napansin ni Kim Duk-ja itong si Hilyong, na dahil sa pagtawag nito sa monarch insect ay talagang ubos na ubos ang lakas nito. Ilang sandali pa habang dahan daw ang lumalapit ang batang si Hilyong kay Kim Duk-ja ay tuluyan na itong bumagsak ngunit nasambot naman ito ni Kim Duk-ja. Mula doon ay napansin naman ni Kim Duk-ja na parang may nakamasid sa kanya na kinatakot nito ng bahagya. At doon nga ay pinakita ang monarch insect na ito na nakatingin sa ating bida, parang nga itong naguguluhan sa nangyari at kung bakit ito naroroon. Kasabay noon ang pag-anunsyo ng system na sinasabing ang barrier na nakabalot sa paligid ng Cinema Dungeon ay unti-unting naglalaho. Habang grabe ang pawis dito ng ating bida dahil baka banatan siya ng monarch insect ay nagulat ito sa biglang pagtalikod ng insekto habang nakatingin pa sa kanya, ilang sandali pa ay makikita na ang mabilis na paglipad ng monarch insect paalis sa lugar. Pinagpasalamat naman iyon ni Kim Duk-ja dahil sa kala niya ay kailangan pa niya iyong labanan para umalis. Kasunod noon ay makikita natin itong si Kim Duk-ja na nakatingin sa marupok na regressor habang nagpapahinga kasama ang batang si Hilyong. Ilang sandali pa ay nagpa siya ng tumayo ang dalawang babae na ito para kumustahin ang ating bida. Sinabi naman ni Kim Duk-ja na okay lamang siya at kinamusta si Hwaewon. Sinabi ni Hwaewon na okay din ito at si Jie, hindi nga lamang daw ito makasalita dahil sa pamamaga ng mukha nito. Kasunod noon ang agad na pag-anunsyo ng system na sinasabing ang ikatlong main scenario ay nalalapit ng matapos. Sa mensaheng ang iyon ay nasabi na lamang ng ating bida na parang matatapos na din sina Pildo sa kanilang misyon. Ilang sandali pa nga ay pinakita sa atin ang kaawa-awang lugar na ito na kahit sobrang laki nito ay napapalibutan pa rin ito ng isang barrier. Mula sa sira-sirang lugar na iyon ay makikita ang mga inabandonang sasakyan at ang mga tao na nasawi ng walang kalaban-laban. Habang nakatanaw sila dito ay nasabi na lamang ng malungkot na si Hwaewon na nawasak na daw pala talaga ang buong lugar ng Seoul. Nagulat na lamang nga dito si Kim Duk-ja dahil sa pagsasalita ni Hilyong sa kanyang tabi na nakita ang mga shooting stars. Napansin din naman iyon ni Hwaewon na nasabi ding napakaganda nito. Ang ating bida naman habang pinapakita ang napakagandang kalangitan ito,
At habang bumabagsak sa iba't ibang sulok ng Seoul ang mga shooting stars ay nasasabi niya sa sarili na ang shooting stars nga daw ay palatandaan ng paparating na mga main scenario. Isang catastrophic na bangungot na hindi matutulad sa mga naranasan na nila, hihintayin nga daw sila noon kung saan ang mga iyon bumagsak kahit ang mga ito ay nasa ibang bansa pa. Habang iniisip nga ng ating bida ang takot na katotohanan iyon, ay agad nitong napansin ang batang si Hilyong na pinagdikit na ang mga kamay nito na parang nagdarasal. Binaling naman ng ating bida ang kanyang pansin sa dalawang babae na ito na medyo nawala ang pagod sa kanilang nasaksihang mga shooting stars. Kasunod noon ay nagtanong itong si Hilyong kung hindi ba daw magwi-wish ang ating bida. Medyo natawa naman doon si Kim Dokjo sa loob nito at patanong na sinabing magwi-wish sa mga iyon na dahilan kung bakit nangyayari ang mga kaguluhang ito. At dahil hindi pa iyon pwedeng sabihin ng ating bida ay sinabi na lamang niya sa bata na nakapag-wish na ito, nagtanong naman si Hilyong kung ano yun. Hindi naman nga agad nakasagot doon si Kim Dokjo kaya nagsalita itong si Hwaewon na ang sabi-sabi nga daw ay kapag sinabi mo sa iba ang wish mo ay hindi iyon matutupad. Sa paglingon namang ito ng ating bida kay Hwaewon ay nasabi nito sa kanyang isip, na ang hiling talaga niya ay ang mabuhay siya hanggang sa marating niya ang katapusan ng kinabibilangan nilang novel. At habang pinapakita nga ang bagsak na regressor na ito ay sinasabi pa ng ating bida na sa pagsikat ng araw ay panibagong impyerno ang nag-aantay sa kanila. Kasunod noon ay tumigil na ang ating bida sa pagtanaw nito sa buong Seoul at sinundan naman ng iba pa nitong mga kasama. Mula doon ay nag-anunsyo na din ng system na sinasabing ang hidden scenario ay natapos na kasunod noon ang pagtatapos na din ng ikatlong main scenario na may titulong emergency defense. At dahil nga doon ay makakatanggap ang lahat ng 1,000 coins bilang pabuya. Pagkatapos nga po noon ay doon na din po muna nagtatapos ang ating episode, makikita naman po ninyo ang napakainit na pasilip sa susunod nating episode. Ito po ay ang bakbakan ng dating bida at ng bagong bida ng kwento. Shoutout na din po sa aking mga lodi na ito, humayo po kayo at magpakarami.